Ang mga mahilig dyan sa manggang hilaw, hindi na lang mangangasim at maglalaway, kundi mag-aapoy din ang dila sa bagong kapartner ng manggang hilaw na sandamakmak na sili at spices. Napapanahon na naman ngayon ang mangga. Pero sa kanilang lahat, ito raw ang manggang trending. Kaliwat ka ng ibinibenta online, binubudburan o hinahaluan ng samut-saring spices para umanghang, gaya ng ginagawa sa Thailand. Nakatikim ka na ba ng spicy dried mango? Dito sa mango capital ng Pilipinas, sa probinsya ng Guimaras, ang isa raw sa mga pinakaunang gumawa nito, si Rebecca. Yung ginawa namin, parang nag-ulo experiment lang ng gawa-gawa ng spicy na dried mango. Nung tinikman namin, ay, ang sarap pala. Ang mga manggang gamit ni Rebecca sa paggawa ng spicy dried mango, mga reject daw. Hindi maganda yung sizes, deform, mayroong mga scratch sa skin. So sabi ko, kailangan may magawa tayo dito. Ito ang dinadala niya sa kanilang planta. Kinakalburo natin dahil nagagamit kami ng reject 48 hours bago siya ipaprocess. Sa dried mango, 20% na may asim at saka 80% ang tamis. Matapos isort ang mga mangga, hinuhugasan, hinihiwa. Mayroon tayong 3 klaseng spices na ginagamit to blend the anghang ng ating mangga. Ipapasteurize natin siya to disinfect ng ating mga slices para na hindi siya mabulok kaagad. After pasteurization, siniset natin siya overnight. Ito na yung itsura niya. Dinidrain natin, ilalagay natin siya sa cheesecloth. Pinapatuyo nila ito sa kanilang mga naglalakihang dryer. Yung dinadried natin is 75 kilos. Pinapatuyo siya sa mechanical dryer at saka mayroon tayong solar dryer. Bawat pakete ng spicy dried mango na ibebenta ng 90 pesos. Matamis at Thai anghang rin. It's a 10 out of 10. Dating DH o domestic helper sa Hong Kong, si Rebecca. Almost 7 years rin ako sa abroad. When I decide na umuwi, nabuntis ako and I become a single mom for 7 years. Dahil inalat daw siya noon sa paghahanap ng trabaho, naglakas loob siyang magnegosyo. Since naging popular yung Gimara sa mangga, so we tried to develop a different product lines using mangga. Hanggang sa ang itinanim niyang sipag at tiyaga para ring punong mangga na nagbunga ng bonggang-bongga. Kumita rin kami ng 150,000 mga around a month. Salamat sa mangga, nakapagpundar na siya ngayon ng sarili nilang planta at mga sasakyan na pagtapos niya rin sa kolehiyo ang kanyang mga anak. I was invited to speak with the OFW. Dinala ako ng Department of Agriculture. Kung sa abroad ka, family mo lang yung makabenepisyo ng pera. Pero kung nandito ka pala, your family, your community, at saka yung ibang tao, nakabenefit sila lahat. Ito naman ang street food na hot sa Mexico. Buo o di kaya hiniwa-hiwang mangga na binudburan din o tinimplahan ng iba't ibang pampalasa. At ang tawag nila rito, mango enchilados. Yung term na enchilado ay hango sa verb na enchilar ng wikang Kastila na ang ibig sabihin ay maglagay ng chile, red hot chili peppers. At sa mga curious malaman ang lasa ng mango enchilados, hindi nyo na kailangan pang lumipad pa Mexico. Basket number 5, mango gami enchilados. Ang tiga Quezon City kasing si Cyril, Thank you, nagbebenta sweetie, sa nito pag-like at saka online. pag-share ng, 300 grams of mango gami enchiladas for only 140 pesos. Go ahead, click the yellow basket at check out nyo na yan. Go! Ang mga ibinibentang mango enchilados ni Cyril nakalagay sa plastic na garapon kung saan din ito binubuhusan ng chili seasoning powder at chamoy sauce at saka inaalog-alog.
pag dineliver sa customers, sila na mismo yung magmi-mix. Dito sa kanilang pagawaan sa Novaliches, inihahanda ni na Cyril ang kanilang orders. May 3 mango enchilados variants silang ibinibenta. May mango cubes, mango fries na parehong gummy-based at dried mangoes. Yan ang pinakamabenta po lagi is yung mango cubes. Dahil bite size po siya. Tapos pagka kinoat kasi siya ng sauce, mas madali siyang i-shake. Ang kanila namang chili seasoning powder at chamoy sauce, imported pa raw mula Mexico. Direct na po kami doon, talagang authentic na Mexican brand yung ginagamit namin. Karamihan daw sa umu-order sa kanila, mga naglilihi. Madalas ang request sa amin, pwede po ba paka-deliver na kaagad kasi nagkikrave na sila. Nagka-complement po yung asim, tamis, tsaka anghang. Nakaka-addict po yung lasa niya. Si Cyril, hindi na lang ngayon sa online nagbebenta. Nagdi-distribute na rin sila ng mango enchilados sa iba't ibang groceries sa Luzon. Ang 25,000 pesos na inutang niya raw na puhunan, kumikita na ngayon ng 500,000 pesos kada buwan. Nabago po yung buhay namin doon. So nakakuha po kami ng 3 sasakyan last year. This year, pinaplano po namin na magkaroon po ng bahay din. Hindi lang daw negosyo nila ang tumamis, pati na rin ang relasyon nila ng partner niyang si John Cedric. With Cyril being yung utak ng business, ako naman yung nagmamanage ng manpower, nagiging pambuo para mag-run yung business ng Spotly. Pero syempre, iniba-iba man ang mangga, wala pa rin tatalo sa classic. Dito sa summer capital of the Philippines, Baguio City, ang nagpapainit sa mga nangangasim na turista. Ang mga ibinibenta ritong classic mangga. Pero ang dagdag na nakakapagpalaway sa mga turista, ang classic rin nilang sausawan, homemade alamang at spicy salt. Isa sa mga pinakamatagal nang nagbibenta nito sa Baguio, si Susana. 35 to 40 years. Kasi talagang mahihiyaw ka sa anghang ng spicy namin. Alas 4 pa lang ng madaling araw, sinusuyod na ni Susana ang Baguio City Public Market para mamakyaw ng mangga. Ang klaseng mangga na binibili ko ay kagaya ng Indian mango at saka apple mango. Meron ding kakaibang kinalabaw na mangga. Ito yung bagong pitas na mangga, madagta, malutong at makintab. Pagkakalakasan, nasa 10 kilos na alamang ang napapaubos ko. Ang spicy salt naman daw niya, purong asin, chili powder at sili. Sa Burnham Park siya pumupwesto. Maraming turista ngayon, kaya siya'y pumapaldo. Ang isang cup ng mangga, 50 pesos. Refreshing talaga siya. Hindi naman siya masyadong maanghang. Kada araw, nakakaubos si Susana ng 100 cups. May coding kami hindi daily ang pagtitinda namin. Every other day, sa 1,000, mga kulang-kulang 3,000. Minsan, inaanat, kaya laban lang. Ang mangga rin natin ay hitik sa vitamins A, vitamin C at potassium at healthy source din ito ng carbohydrates dahil sa tinataglay nitong fiber. It is recommended to limit sodium to up to around 2,000 milligrams per day for adults. Too much spice can inflame the digestive system. Mangga, mangga, hinog ka na ba? Oo, hinog na ako. Kung hilaw ka pa, gawin nating spicy mangga. It's a 10 out of 10. Inirekomendang laro, lalo na sa ating mga senior dahil pampatalas daw ng utak. Yan ang mahjong na sa isang bayan ng Negros, ginawang bahagi ng kanilang fiesta.
Umaalingaw-ngaw sa auditorium na ito sa Pulupandan, Negros Occidental ang pamilyar na ingay ng mga hinahalo-halong tiles sa mesa. Ang paboritong libangan ng mga lolo't lola natin noon na nagbabalik ngayon. Chow! Pong! Kong! Mahjong! Welcome sa kanilang first ever Mahjong Open. Sino kaya ang totodas? Bago nyo pa raw sila ikanta o isumbong sa mga pulis, gusto lang nilang linawin na ang kanilang pamahjong tournament hindi raw sugal. Wala raw kasi ritong taya o pusta. Pero ang players may paglalaban ng premyo mula sa kanilang LGU na siya raw organizer ng palaro bilang bahagi ito ng pagdiriwang ng kanilang fiesta. Under the illegal gambling law, it should not be allowed. Special occasions with authority and permission and the proper coordination, like the tournament and celebration of the fiesta, it was allowed. 5 grupo ng players na may tig-4 na miyembro ang pumasa. Sa bawat grupo, isa ang tatanghaling panalo at mag-uuwi ng 2,000 pesos. Ang mahjong nilalaro ng 4 na manlalaro gamit ang 144 tiles na may iba't ibang simbolo't numero. Every player, gagawa sila ng kanilang wall para every player mayroon silang 16 tiles. Ang layunin, makabuo ng kombinasyon ng 3 sets at isang pares. Mayroon kang set. Example, be 1, 2, 3. Then you have another set. Mayroon kang 6, 7, 8. Mayroong bambo, mayroong balls, mayroong character. Ang mga set maaring pong o pung o 3 magkakaparehong tiles, chow o sunod-sunod na numero sa iisang suit at kang o kong o 4 na magkakaparehong tiles. Sa bawat ikot, kukuha at magtatapon ng tiles ang mga manlalaro hanggang sa may makabuo ng kompletong kombinasyon at makapagdeklara ng mahjong o todas. Sa 5 grupo, nasa mesa raw na ito ang spotlight. Dito kasi nakaupo ang pinakamatandang mahjongera sa Pulupandan, ang binansagang The Grand Matriarch. Ang 89 anyos na si Lola Emma. Ang ako nga naluyagan, mahjong. Dahil natawag na ligla nga kwan mo ng kalipayan. Ang pagmamahjong, bahagi raw ng kanilang family tradition. The age of grade 6, kaupog ko mga pakisahan ko, mga parents ko, nagugwang kami sa mahjong doon. Kung ang iba, tahimik at focused pag naglalaro, kabaliktaran daw si Lola Emma. Ciao! Ciao, ciao, King. Inadyo ko na sila. Masansa nga, ay, ako nga, yukiri, 3 kabilog ko. Pati kayo wala gani. Pero wag daw siyang pakampante. Ang barangay health worker kasing si Fen, hindi raw siya pagbibigyan kahit senior na siya. Si Fen, nagmula raw sa pamilya ng mga mahjongero at mahjongera. Minsan, pinapaupo ako ng isang tita ko sa gilid niya. Dapat daw ako matuto para pag may mga event, mananalo ako. Siyempre, ililibre ko yung mga friends ko. Sa unang ikot, si Fen ang unang nakabuo at nanalo. Oh. Pero ang lola nyo, tila inaalat. Hindi pa rin siya nakakapuntos. Sa ikalawang ikot kasi, ang pinakabata sa mesa na si Gilbert naman ang tumodas. 1 ball. Ang Gen Z na si Gilbert, self-taught mahjongero raw. Natuto lang maglaro sa pamagitan ng isang app. Sinubukan ko at habang tumatagal doon na po ako natututo. Di naman po ako nag-a-addict, nakokontrol ko po. Pero ang hadlang daw sa pangarap niyang ito, si Marites na siya namang namuro sa mga sumunod na ikot. Lagi akong pumunta sa mga lamay, tinatawag kami na magmahjong.
ang paglalaro ng mahjong. Paraan daw ni Marites para makaiwas sa Alzheimer's disease. Sabi ng doktor, na pag mag-senior ka na, palagi ka na lang magmamadyong. Kahit na kayo na lang mga pamilya-pamilya, at least umaandar yung mind mo. Ang mahjong ay makakatulong sa pag-prevent ng dementia. Meron siyang physical, wherein yung patient tinatouch niya yung mga pyesa. Meron din siyang analytical, nag-strategize yung pasyente. At saka meron din siyang social interaction kasi he tries to be competitive. Pero buenasin kaya sa laro si Marites? Ang laging hinahanap-hanap ng mga nagmamadyong, Manila paper at baby powder. Gagamit kami ng polvo para maging madulas pag maghawakan ng tiles. Pero ang mag-aamang Oliver, Adonis at Ivy mula Mandaluyong, hindi na raw kailangan ito. Ang tiles kasi na kanilang aayusin, kusa na lang daw lumulubog sa kanilang gamit na mesa. At kapag ito'y inangat, nakaayos na! High-tech! Yung manual, maganda siya kasi medyo exercise siya. Sa automatic naman, mabilisan kasi hindi ka na maghahalo. Bawat player po meron tayong isang button. Yan po yung nagde-determine kung sino yung unang kukuha ng tiles. Meron pong gumagalaw na counter dito. Ito po ang nagbibilang ng mahjong tiles na nasa loob ng machine na to. So dapat po, ang lalabas is 144. Magnetic po siya. Iniingatan po ito na hindi siya mabasag or masira kasi po kapag nasira po ang mahjong tiles, kahit isang piraso lang po, lahat ng set po is pinapalitan. Sulit na sulit siya kasi marami rin kami napapasayang ibang tao. Nagmula ang mahjong sa China at tinatayang nagsimula pa nung Qing Dynasty. Pumalat ito sa iba't ibang mga bansa sa pamagitan ng kalakalan at migration ng mga Chino noong ika-19th at ika-20th century. Sa Pilipinas, ipinakilala ito ng mga Chinong nanirahan sa mga komunidad gaya ng Binondo at kalaunan, naging bahagi na rin ng lokal na kultura at mga pagtitipon. The game itself is very interesting, more interesting than the cards. It's something unique. Ang tiga Baguio namang si Owen, tila naka-jackpot daw sa nabunot niya sa kanilang cabinet. Lumang mahjong set na halos 7 dekada na raw ang tanda, pagmamay-ari raw ng kanyang yumaong ina. Late 1960s, I think sa Chinatown nila binili yan. Pero ang mahjong set, dinala ng kanyang ina nung nag-migrate ito sa Amerika. Napaka-importante nung mahjong set ngayon sa mother ko dahil feeling niya hindi siya mabubuhay kung hindi siya makakapaglaro doon. Kaya laking gulat daw niya nang matapos ang mahabang panahon, nadiskubre niya ito habang naglilinis ng cabinet. Pagka ganun kalinis and usually white and not yellowish, sometimes it's just called ivory white. Normally around 3K to 5K. That's the whole set. Yung mahjong set na yan kasi marami akong naaalala dyan. Bumabalik yun nung bata ako, na ako ang palagi niyang sinasama sa mahjongan. Yun yung aking parang childhood with her. Samantala, balik tayo sa laro sa Pulupandan. At matapos ang 4 na oras na tapatan, ang may pinakamaraming panalo, si Marites. Siya ang mag-uuwi ng 2,000 pesos. Masaya ako. Share ko sa mga friends ko. Ayun ang panalaunan ko ngayong gabi. Lakas mang maka-throwback na makakita muli ng mga naglalaro ng mahjong. Paalala ng mga otoridad, sugal pa rin ito. Bawal sa batas. Presidential Decree 1602 sir ay paglabag sa illegal gambling law. May kakulang penalidad po sir. Mabot sa 30,000 pesos po sir. Kung katuwaan lang, wala pong involved na bet money. Pero pag may involved na pustahan, bawal talaga po yun sir. Sa bawat halo ng tiles, may halong alaala. Sa bawat chow at pong, may tawanan, may asaran, may kwentuhan. Ciao! Ciao, ciao, King! At sa Pulupandan, patunay na kahit ang lumang libangan, pwedeng bumalik at muling mag-ingay! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.